Ang potassium ay isa lamang sa mga minerals na mayroon tayo sa ating katawan. Lubhang napakadelikado kapag ang isang individual na may potassium loss o may pinakamababang antas ng potassium sa katawan dahil maaring itong magdudulot ng habang buhay na pagkalumpo at ang masaklap kung minsan ay maging sanhi pa ito ng kamatayan. Halina't ating alamin ang patungkol sa potassium at ang kahalagahan nito sa ating katawan. Ano ang potassium? Ang potassium ay isang mineral na mahalaga para sa lahat ng mga function ng katawan. Tinutulungan nito ang iyong mga nerbiyos, kalamnan at puso na gumana ng maayos, at tumutulong din sa paglipat ng mga sustansya at basura sa paligid ng mga selula ng iyong katawan. Ano ang nagagawa ng potassium? Ang potassium ay may maraming mahahalagang pag-aandar. Pinapayagan nito ang mga nerbiyos na tumugon sa pagpapasigla at ang mga kalamnan ay magkontrata, humipit kabilang ang mga nasa puso. Binabawasan nito ang epekto ng sodium naruroon sa table salt sa presyon ng dugo. Nakakatulong ito sa paglipat ng mga sustansya sa mga selula at mga basurang produkto palabas ng mga selula. Ang pagkakaroon ng tamang dami ng potassium ay nakakatulong. Kontrolin ang presyon ng dugo. Protektahan laban sa mga stroke at sakit sa cardiovascular. Protektahan laban sa osteoporosis. Maiwasan ang mga bato sa bato. Kinokontrol ng iyong mga bato ang mga antas ng potassium sa iyong katawan at inaalis ang labis na potassium sa ihi. Kung ang iyong mga bato ay hindi gumagana ng maayos, ang potassium ay maaaring mag-ipon sa iyong dugo. Ito ay maaaring isang napakadelikadong kondisyon dahil maaari itong maging sanhi ng hindi regular na pagtibok ng iyong puso o paghinto ng pagtibok o cardiac arrest. Ang hypokalemia o mababang potassium ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng seryosong epekto sa katawan. Narito ang mga sintomas, sanhi, at paraan para mapanatiling normal ang antas ng potassium sa katawan. Mga palatandaan ng mababang potassium. Una ay ang panghihina at pagkapagod. Ang potassium ay mahalaga sa kalamnan. Kapag kulang, maaaring makaramdam ng mabilis na pagkapagod at panghihina. Pangalawa ay pananakit at pamamanhid ng kalamnan. Ang kakulangan sa potassium ay nagdudulot ng muscle cramps o pulikat, lalo na sa mga binti at braso. Pangatlo ay abnormal na tibok ng puso o arrhythmia. Ang potassium ang tumutulong sa tamang ritmo ng puso. Kapag kulang, maaaring magdulot ito ng hindi regular na tibok. Pangapat ay pagkahilo at pagkawala ng malay. Ang sobrang baba ng potassium ay maaaring magdulot ng pagkahilo at sa matinding kaso, maaaring mawala ng malay. Panglima ay pagbagal ng reflexes. Ang mababang potassium ay maaaring makaapekto sa reflexes na nagdudulot ng mabagal na paggalaw at koordinasyon. Ano ang mga sanhi ng mababang potassium? Una ay sobrang pagpapawis. Ang sobrang pagpapawis sa mainit na klima ay maaaring magresulta sa potassium loss. Pangalawa ay pagtatae at pagsusuka. Ang labis na pagtatae o pagsusuka ay nag-aalis ng potassium sa katawan. Pangatlo ay gamot na diuretics. Ang mga diuretics, gamot na nagpapalabas ng tubig sa katawan, ay maaaring magdulot ng potassium loss kung hindi kontrolado ang paggamit. Kaya dapat lamang umanong kumonsumo o kumain ng mga pagkaing nabanggit sa ibaba, ang sinumang individual na kulang o kaya'y mababa ang potassium level. Mga pagkaing mayaman sa potassium. Una ay ang saging. Isang prutas na natural na mataas sa potassium. Maaaring kainin bilang merienda o kasama sa almusal. Pangalawa ay avocado. Mayaman sa potassium at healthy fats na mainam para sa puso. Maaaring idagdag sa salad o gawing palaman sa tinapay. Pangatlo ay patatas. Isang gulay na may mataas na potassium content. Mainam kainin na inihurno o nilaga upang mapanatili ang sustansya. Pang-apat ay kamatis. Natural na mataas sa potassium, magandang idagdag sa salad o bilang sahog sa ulam. Panglima ay broccoli. Puno ng potassium at iba pang bitamina. Mainam na kainin steamed o idinagdag sa mga ulam. Ang lunas at pag-iingat, upang maiwasan ang pagbaba ng potassium ay ang mga sumusunod. Una ay kumonsulta sa doktor. Kung nararanasan ang mga sintomas ng mababang potassium, agad na kumonsulta upang mabigyan ng tamang pagsusuri at paggamot. Pangalawa ay pag-inom ng potassium supplements. Sa rekomendasyon ng doktor, maaaring resetahan ng supplements upang mapataas ang antas ng potassium sa katawan. Pangatlo ay pag-iwas sa labis na paggamit ng diuretics. Gumamit lamang ng mga gamot na nagpapalabas ng tubig sa katawan kung inirekomenda ng doktor. Paalala, ang hypokalemia ay hindi dapat baliwalain dahil maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon sa puso, kalamnan, at nervous system. Mahalagang sundin ang balanced diet at regular na magpa-check up upang mapanatili ang normal na antas ng potassium sa katawan.
Hindi ko man naibabagi sa inyo ang lahat ng kabutihang dulot ng potassium sa ating katawan, sana ay mayroon kayong konting natutunan. At kung mayroon tayong napansin na mga senyales o symptoms na may kakulangan o labis na potassium sa ating katawan, ay lumapit agad sa mga dalubhasa dahil sobrang mapanganib kung kulang sa potassium, ganun din naman kung masyadong mataas ang antas ng potassium level. Maraming salamat at pakishare na lang po para makatulong din ito sa iba. God bless you all.